nandito tayo sa dulo, sa conclusion ng ating pinag-aaralan. Ano ang pinag-aaralan natin? The essentials of the oneness of God or the oneness theology. Nandito tayo mga kapatid sa conclusion for tonight. Ibig sabihin, nandito tayo sa dulo, sa katapusan. After neto, magbabago na tayo mga kapatid ng set ng pag-aaral na atin pong pag-aaralan. Okay, so ano ba ang natutunan na natin so far sa mga palaging uma-attend at palagi nakakapakinig? Pag sinabing essential of oneness theology, hindi po ibig sabihin yan yung kahalagahan ng oneness theology. No, hindi po yan ang ibig sabihin ng author. Ang ibig sabihin ng author dyan is yung mahahalagang bagay na kailangan nating malaman na patungkol sa oneness theology. Klaro ba? Hindi yung kahalagahan ng oneness, mahalaga ang oneness theology. Pero ang essentials of oneness theology are the things that we need to learn. So, sino sa inyo makasagot ng tanong natin? Okay? Kayo sa online, pwede kayo mag-comment. Ano ang natutunan ninyo? Ilang teachers na tayo? Ilan yung nagturo ng essentials of one theology? Marami mga 10, no? So, the foundation, the study of one God. Anong topic, Mr. Marivic? Jesus' name, baptism. Tama ba? Jesus' name, baptism. Yung topic ni Sister Marivic. Sister Kabuyok. Kabuyok na lang, nalilito ako sa pangalan yung tatlo eh. Sister Kabuyok, ano yung natutunan mo so far? Yung receiving of the Holy Ghost po yung kay Sir Nene. Siyempre, 2 gabing tinuro yun eh. Talaga hindi nyo makakalimutan yon. Yung gitarista natin, ano natutunan mo? Nagre-review ka pa yata dyan Baptism in Jesus' name. Brother Jovi, maliban sa lesson mo Ayan. Ang natutunan ko ay kung yung kalagaan ng Holy Ghost sa ating buhay. Kahalagaan ng Holy Ghost sa ating buhay. Safe kayo sumagot yung mga common ng ating pinag-uusapan. Sige. Now, para mas makita natin yung beauty ng oneness theology, i-compare natin siya muna sa Trinitarianism. Anybody knows what is Trinitarianism? Sino nakakaalam? Huwag kayong matakot magtaas ng kamay kasi tatawagin ko pangalan nyo eh. Ano ba ang ibig sabihin ng Trinitarianism? Anong idea nyo sa Trinitarianism? Brother J? They believe in one God, co-equal, co-eternal, co-existence, but there are 3 persons. Okay, sino ang usual na alam natin na Trinitarian? Sister Fem. Anong alam mong grupo na naniniwala sa Trinitarian na Godhead? Mga Katoliko po. Actually, almost all of them. Maliban sa Mormon, sa Dating Daan, sa Iglesia, tsaka si Jehovah, almost lahat sa kanila Trinitarian. Okay? Now, pag-aralan muna natin yung contradistinction with Trinitarianism. So, ibig sabihin, i-contrast natin siya at bigyan natin ng distinct na pananaw. Ano ba yung one God? Ano ba yung Trinitarian? Now, para ma-define natin properly kung gaano tayo kalayo sa paniniwala sa kanila, dapat alamin natin paniniwala nila. Now, we have 2 sources here. Siyempre, pinaka-common na source natin, walang iba, Wikipedia, pero mamaya may Britannica dyan Okay, may Britannica dyan. Ito yung picture na nakita ko na medyo nalito talaga ako. Ito yung paniniwala ng Trinitarian. There is God in the middle, merong Father, merong Holy Spirit, at merong Son. Okay, sabi dyan, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Pero, ang sabi din dyan, the Father is not the Son is not the Spirit, the Father is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Ba para nakakalito? Ito papalituhin pa natin sarili natin. Okay, ito sabi, basahin ko The Christian doctrine of the Trinity, sa Latin word Trinitas or Triad, is the central doctrine concerning the nature of God in most Christian churches. Sa karamihan naman talaga ng mga Christian churches. Which defines one God, listen, ito yung sinabi ni Brother James kanina, existing in 3, 3 daw. Co-equal, pag sinabi co-equal, pantay-pantay sila ng power. Co-eternal, ibig sabihin, pag sinabi eternal, parehas sila na nagmula at parehas sila walang hanggan. And then, co-substantial divine person. Alam nyo,
Sa co-equal pa lang, sablay na eh. Anong sabi ni Jesus Christ? My Father is greater than I. So matalino pa sila kay Jesus. Sabi ni Jesus, mas greater ang Ama sa akin. Sabi ni Jesus, may bagay na Diyos Ama lang nakakalam, hindi alam kahit na Holy Ghost. So kung sila ay co-equal, paano nangyari na mas mataas ang Ama sa words ni Jesus Christ? Tsaka ganito yun. Ang paniniwala kasi nila dyan, basahin natin maya-maya, inutusan ng Ama yung anak. Kunyari, paras kami may-ari ni Sister Christine. Papayag siya, utus-utusan ko siya. Iba hindi. Bakit? Lukas ng trip mo mag-utos, paras tayong may-ari dito Utusan mo yung sa baba mo. Pero yung kapantay mo, mahirapan kang utusan yan. So sablay talaga to Sorry sa mga Trinitarian friends natin we love you. Ano pa? God the Father, it is biblical. God the Son, wala sa Bible. Okay? And God the Holy Spirit, wala rin sa Bible. 3 distinct persons sharing one essence. So ang Trinitarian, naniniwala na may literal na Ama, may literal na katawan ng anak, at may literal na Holy Spirit. At yung tatlo, isa. Pero hindi talaga sila tatlo. Isa sila. Pero hindi talaga sila isa. Tatlo sila. Pag tinanong mo talaga sila, ang sagot nila sa'yo, mystery. Yan. Ang gulo nila, tatlong tao, pero nagsishare ng isang nature. But you see, that is false. Why? Si Jesus Christ may human nature, ang Father wala. So kung yung Father, iba kay Jesus Christ, hindi sila nagsishare ng the same nature. Ang Father hindi pwedeng makita. Ang Holy Ghost nararamdaman. Diba? Pag nag-worship ka, sinasabi bang I can feel the Father? Hindi ganun. I can feel the Holy Ghost. So ito pa. As the fourth, it is the Father who begets. Ito yung sinasabi ko kanina. So yung dahil Father daw siya yung pinanggalingan. Now, paano siya magkaroon ng anak kung tatay siya in the first place, literally? So the word Father means ginggikanan or pinanggalingan. That is why meron tayong tinatawag na Father of Mathematics, Father of Thermodynamics. Di ba meron tayong Father ng Katipunan, ganon. Kasi sila pinanggalingan ng idea. So to father something, it does not necessarily mean na sa iyo manggaling literal. Okay? Pero ito sabi diyan, it is the Father who begets, the Son who is begotten. So yung Diyos ay nagkaroon ng anak, literal, na Diyos din. And then, nung namatay na yung anak, nandun na nagpahayag ang Holy Ghost. Na ito yung amazing sa kanilang pagtuturo. Kasi, ang mababasa mo sa Old Testament, Father lang, Spirit of God. Walang reference sa Son, maliban sa fourth man, Ancient of Days, and ilang mga verses. Walang Holy Ghost dun. Sa Old Testament, walang Holy Spirit, di ba? Saan mo siya mas maraming mababasa? Wait lang check ko mahirap na magkamali Wait lang. Search natin. Mag-type kayo ng Holy Ghost, wala ka mababasa sa Old Testament. Mag-type kayo ng Holy Spirit. May mababasa ka sa Psalms pala. Okay? Meron ka mababasa sa Isaiah, sa Daniel. So, sorry, mali ako doon, Sorry, mali ako doon. Pero, ulitin ko pagdating sa Old Testament, merong Father, may mention ng Holy Spirit, pero walang literal na sinabi doon, God the Son. Meron doon, Son of Man. Meron doon, fourth man in the furnace. Meron doon, Ancient of Days. Pero wala ka may mababasang literal na God the Son. Walang ganon. Pero yan ang turo nila. In this context, one essence nature define what God is, while the three person define who God is. Now, ito ang sabi ng Encyclopedia Trinity in Christian doctrine, the unity of the Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead. So, ibig sabihin, when you say God, tatlo ang tinatawag mo. That is why in the beginning, Genesis chapter 1, verse 26, ang sabi ng Bible, and God said, let us make man in our image. Ang claim nila doon, ang us ay tumutukoy sa Trinity. Because when you speak about God, it means tatlo. Kaya nga may nakausap akong Trinitarian before nung college ako, sabi ko, sige nga, partida, tatlo sila. Nung sinabi ng Bible, and God said, sino sa tatlo ng salita? Granting that God is three persons, Granting that God is three person. Na pag sinabi mong God, tatlo sila. So nung sinabi ng Bible, and God said, sino sa tatlo? Ang God the Father ba? Ang Holy Ghost ba? O yung God the Son ba? O sabay-sabay sila? 1, 2, 3.
Go. O let us make man, ganon. Di ba magulo talaga? Magulo talaga sila. Pambira ito. The doctrine of the Trinity is considered to be one of the central affirmations about God, which is, I don't believe is right, no? It is rooted in the fact that God came to meet Christians in threefold figure. Ibig sabihin, tatlong magkakaibang distinct na pagpapakilala. He came as a creator, He came as the Lord, and of course, He came, mga kapatid, as the Holy Spirit. So again, inuulit ko, ang paniniwala ng Trinitarian in comparison to us is this. Naniniwala sila na mayroong tatlo sa langit. Nung nagsimula pa lang ginawa ang lupa, tatlo na nandoon. Magkakatabi. May iba-ibang nature, may iba-ibang persona. And then, siguro, nagja-jack and poy sila kung sinong gagawa ng mundo. Kasi when the Bible said God created the heaven and the earth, sino sa tatlo yon? Di ba? O, sinabi ng Bible, in the beginning was God. Sino sa tatlong nauna? Siyempre, yung tatay. Yung anak, sumunod lang yun. So, magulo talaga sila. Alright, now, proceed tayo. Mabilis lang naman ito eh. Neither the word Trinity, kwantong binabasa natin, Encyclopedia Britannica, guys. Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament. So wala ka talagang may mabasa. Encyclopedia mismo ang nagsabi, wala yan sa Bible. Ang Trinitarianism, wala po sa Bible. Inuulit ko. Ano ang explanation, mga kapatid? Bakit nagkaroon ng Trinitarianism? Ganito. Hindi rin sinabi ni Jesus, at hindi rin sinabi ng followers na intention nila mag-contradict sa Shema. Ano bang Shema? Hebrews. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. That is the Shema. Yan, mga kapatid, yung nakatali sa kamay ng Hudyo, nakatali sa noo ng Hudyo, nakalagay sa doorpost nila, at bawat alis sila ng bahay, hahawak sila dyan, sasabihin nila, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Pagbalik nila, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Pag natulog sila, Hear Israel, the Lord God is one Lord. That is the Shema. Sabi ng Britannica, nor Jesus did and His followers intend to contradict it. Ibig sabihin, wala kang may mabasa sa Bible, lalo na sa mga pangangaral ni Jesus, na nagpapakita na Trinity ang Panginoon. Wala. Bakit nagkaroon ng ganung paniniwala? Ito yon. The earliest Christians, however, had to cope with the implication of the coming of Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Hindi lang kasi nila talaga maipaliwanag. Paano nangyari na may Diyos, tapos si Jesus, Diyos din. Now, dahil hindi nila maintindihan, gumawa sila ng doktrina, which contradicts Deuteronomy 6:4. Kilala niyo yung author ng book natin, si David Bernard. Siya ang isa sa kaisa-isang tao na tinanggap ng mga rabbi masters sa Jerusalem at binigyan ng original copy nitong Shema. Alam niyo kung bakit? In-explain niya sa rabbi kung ano Diyos. Pumunta siya ng Jerusalem. Ayaw tapasin na, Kristiyano tayo eh. In-explain niya kung ano ang Diyos at paano isang natuwa, binigyan siya ng take home. Bakit? Ibig sabihin ng paniniwala natin ng one God, the same sa paniniwala nila ng one God. Yun nga lang, hindi nila matanggap is Jesus is the Godhead bodily in the New Testament. Pero in the Old Testament, mga kapatid, one God lang talaga. So, dahil narito ang Trinitarians, dahil nalito sila, gumawa sila ngayon ng sariling paliwanag nila. Okay? And then, so ito na yung kanilang paliwanag, mga kapatid. And presumed presence of power of God among them, the Holy Spirit whose coming was connected with the celebration of the Pentecost. The Father, Son, and Holy Spirit were associated in New Testament as the Great Commission. Mababasa natin, Matthew 28:19. So dapat, dahil binanggit yun, gumawa sila ng doktrina. Anong doktrina ginawa nila? May one God, pero tatlo. Ganun. Nakwentuhan sila sa Nicene Council, di ba? 325 AD. Oo, nag-usap-usap sila doon. One God, pero tatlo. Sige, tara. Pero alam nyo, pag pinag-aralan natin yung origin ng Trinitarianism, ay matindi. You have to understand na ang Trinitarianism na paniniwala, hindi nagsimula sa Christianity. Way before pa niyan. Alam nyo ba ang Hindus may Trinity? Yung Hindus na may millions of God, they have Trinity. Si Shiva, si Vishnu, tsaka si Brahma. Trinity yun. Yun ang pinakatatlong major God nila sa Hindu. Alam nyo, mga kapatid, na hindi lang tayo ang may mother and child worship, kagaya na ginagawa ng Trinitarian, lalo na ng
ng mga Roman Catholic na merong nanay, merong bata, tapos wino-worship. Hindi lang tayo. Ang Egyptian, merong Semiramis at Tammuz, and they worship it. Alright? So, ano ibig sabihin? Pag trinace back mo yung pagtuturo at ang pag-aaral nitong Trinity or Trinitarian formula of understanding God or explaining God, it did not start from Christianity. It is being influenced by the Roman culture and religion itself. Kaya halo na at in-incorporate nila sa Christianity, kaya nagkaroon ng Trinity. Ang pag-worship sa sanggol, ay maniwala kayo, hindi nagsimula sa kay Jesus Christ. Ang pag-worship sa babae na may anak, hindi nagsimula kay Jesus Christ, mga kapatid. Lahat-lahat ng yan ay pinagsama-sama nila yan diyan. Okay, now, ano naman yung sa atin? Ito yung paniniwala natin. Okay, number 1, God is indivisibly one. Iisa lang talaga ang Diyos. Pag sinabing iisa, 2 o 3? Isa. Kasi Pinoy tayo, ganyan tayo magtanong eh. Yung papasok sa pinto, nakita mag-isa, sasalubungin mo, ay mag-isa ka lang. Di ba ganun tayo? Para tayong mga ewan. Nakakarating, tanong mo, ay ngayon ka lang. Ay hindi. Kanina pa. Umakyat ba pala ako, wala akong magawa. Di ba ganun dapat ang sagot natin? No, medyo talaga tayong mga tao no magtanong. Now, God is, nilagyan talaga natin ng word na indivisibly. Ibig sabihin, undivided one. Pag sinabing undivided, one talaga. Siya in one. Kundi one lang talaga siya. Naalala niyo yung kwento doon sa isa sa nag-Bible study sa akin, nag-Bible study siya sa Lasal. May pilosopong nakikinig. Sabi sa kanya, mali yung turo niyo na one God. Sabi sa kanya. Sabi niya, bakit? Sabi niya, paano nangyari na 1 plus 1 plus 1 equals 1? Sabi niya, kayo talaga mga Trinitarian, mali kayo. Paano nangyari na 1 times 1 times 1 equals 3? Sabi na Trinitarian, ba't mo naman times? Sabi niya, ba't mo inad? Oo nga naman, di ba? God is indivisibly one. Hindi mo siya pwedeng hatiin sa gitna. Hindi mo siya pwedeng hatiin sa tatlo. When you say God, it's simply one. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. Ano sabi ng Bible sa atin? Unto us there is but one God. Nag-iisa lang talaga. Alam niyo mga kapatid, blessing sa atin, isa lang ang Diyos. Blessing talaga, isa lang ang Diyos. Imagine kung maraming Diyos. Sa trabaho nga, pag maraming boss, mahirap eh. Diba sa trabaho, kunyari, 3 ang boss, iba yung utos sa isa, ibang utos sa isa, sakit ulo mo eh. Imagine kung maraming Diyos, iba yung bawal. Kunyari, sa isang Diyos, okay lang yung baboy. O sa kabila, bawal ang manok. Wala kang makain ngayon. Pag sinunod mo parehas, bawal ang baka. Tayo, maraming bawal. Magpasalamat talaga tayo isa lang Diyos. And the Bible is clearly telling us, distinctly telling us, God is indivisibly one. God's oneness, maganda to, is no mystery. Sabi ng Colossians, the mystery of God was revealed in Christ Jesus. Yung misteryo ng Diyos ipinahayag kay Kristo. Ano sabi sa atin ng 1 Timothy chapter 3 verse 16? Pakibukas nga ng ating mga Biblia dyan. Pakibasa ng ating versikulo. Ang may mic, si Sister Jubel. Sister Jubel, go! O baka may mga comment kayo dyan online. Mag-comment lang kayo. Magandang gabi sa inyong lahat dyan na nanonood. 1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness. Okay, stop tayo dyan. Sabi ng Bible, without controversy. Anong mas mababaw na word dyan? Without argument. Without argument. Isipin nyo yun. Without a doubt, sabi ng mababaw na Ingles. Without controversy. Without argument. Sa Tagalog, wala nang pagtatalo, wala nang tanong-tanong na mahirap. Ang sabi ng Bible, great is the mystery of godliness. Ano ibig sabihin? The secret of our life of worship is great, or the secret of godliness is great. Ano ba ang mystery? What is mystery? Alam nyo kayo mga sisters, you are always a mystery. Minsan pagising nyo sa umaga, wala na talaga kagad kayo sa mood. Mystery talaga. Si Atara, bata-bata, parang may regla minsan. No? Pagising sa umaga, iyak naman, ganun kahit na anong amo mo, wala talaga. Tapos may tatawa. Napaka-mysterious talaga ng babae. Ano? Grabe. Napatunayan ko yan, 3 babaeng anak ko, mga kapatid, huwag kayo makipagdebate sa akin, alam na alam ko talaga. Yan, mystery yan. Okay? Pag sinabing mystery, something na hindi alam at the time being. Secret or mystery is something that is not known at the time being. Pag sinabi bang mystery, hindi talaga pwedeng malaman?
Hindi, di ba? Hindi lang siya alam at the time being. But it doesn't mean na hindi siya pwedeng malaman. Kasi sabi ng Romans, God revealed Himself. By the creations na nakikita natin, God revealed Himself para saan? So that we are without excuse. Sabi ng Romans chapter 1. Verse 20, mga kapatid, para wala tayong dahilan na sabihin, hindi natin pwedeng kilalanin ng Diyos. Bakit? Pag tiningnan mo ang creation ng Diyos, ito ay nagpapatunay na may Diyos. Now, kailan na-reveal ang mystery ng Diyos? Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Nung hindi talaga maunawaan ng tao ang pagka-Diyos ng Diyos, nagpahayag siya sa laman. So, when they saw Jesus, actually, they saw God in the flesh. Pag sinabing manifest, mga kapatid, itong sabi ng mababaw na translation, no, Christ was shown to us in human form. Yan. So, nung nakita nila yung human form ng Panginoon, ang nakita nila, mga kapatid, is God in the flesh. Kaya anong tawag sa Kanya? Again, Matthew chapter 1, verse 23, thou shalt call His name, Emmanuel. That means, God with us. Ang Diyos na kasama natin ngayon. Paano nila nakasama ang Diyos? Sa persona ng Panginoong Hesus. Kasi ang Diyos na hindi nakikita, na manifest, na pahayag, nakita sa laman. In the person of Jesus Christ. Ang sabi dito, mga kapatid, justified in the Spirit, God was seen by angels. This is amazing. Kung mapansin nyo ang mercy seat na dinidiscuss ni Pastor Alan, ang mercy seat, mga kapatid, is where the Spirit of God speaks to the people. Alam nyo kung anong nandun sa mercy seat? Dalawang anghel na nakatakip ang kanilang mga ulo ng kanilang mga pakpak. Because even angels cannot see God. Kaya sa mercy seat, dalawang magkaharap na anghel, nakayukod, nakatakip ang kanilang ulo ng kanilang mga pakpak. Because that is where the presence of God is. Ano sabi ng Timothy? He dwelled in an unapproachable light. Hindi siya talaga pwedeng makita. Because of His light, mga kapatid, walang may pwedeng tumingin sa Kanya. And then, when God was manifest in the flesh, ano sabi ng Bible? Angels were able to see Him. That is why when He was born, anong pinakaunang nangyari? Ang angels bumaba, naghanap ng shepherd, anak, the ark, the herald, the angels sing, glory to the newborn King. Kumanta at nagkaroon, mga kapatid, ng song service ang mga anghel sa doon sa field, mga kapatid, ako nasa na shepherd. Why? Because they were so happy at last, they can see the face of God. Because the Bible tells us, mga kapatid, angels saw Him. Ano pa? He was preached on to the world. Pinangaral siya sa buong mundo. Again, ang subject ng verse ito is, God, great is the mystery of godliness. God, anong nangyari? Pinangaral siya sa buong mundo. Sinong pinangaral ng mga apostoles? Si Jesus. Anong sabi ni Pablo? 2 Corinthians, mga kapatid, chapter 2, verse 4, if I'm not mistaken, sabi niya, I preach nothing else save that Christ died on the cross. Sabi niyo, wala ko ibang pinangaral sa inyo, maliban si Kristo namatay para sa ating kasalanan. Kung si Kristo pinapangaral ni Pablo, at ang sabi ng Biblia, ang Diyos pinangaral sa buong mundo, that was the same God. Or that is the same God. Sabi ng Bible, mga kapatid, He was believed up in the world and received up into glory. That is why He was glorified the day, mga kapatid, na siya ay na-resurrect 50 days later. So, hindi po mystery ang godliness. Hindi po mystery ang oneness. Ang pagkakakilala sa iisang Diyos, hindi, mga kapatid, mystery. Madali siya actually intindihin. Okay? Madali siya intindihin. Now, sumingit lang kayo ng tanong kung may tanong kayo. The fullness of the Godhead is in Jesus. Pakibasa nga natin yan, Colossians 2:9. Kasi sabi ng iba, mga kapatid, may Diyos Ama talaga, and then si Jesus, hiwalay na Diyos din, and then yung Holy Spirit, hiwalay na Diyos din. Pero basahin natin kung ano sabi ng Bible na patungkol sa fullness ng pagka-Diyos. Colossians 2:9, please read. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ano sabi ng Bible? For in Him dwelleth all. Hindi one half, one fourth, one half. Ganun. Di ba? Disappear, appear. Appear, disappear, one half, one fourth, one half, disappear. Pero hindi ganun. Hindi 1/2, hindi 3/8, hindi 5/8, hindi 1/4, hindi 3/4, mga kapatid. All, ang entirety, ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos na kay Kristo. Imagine,
Nung nakita siya ng isang legion ng demon, mga kapatid, doon sa Gennesaret, malayo pa siya, yumukod na. Anong sabi sa kanya? Kilala ka namin. Why? Because Jesus cannot hide himself from the spiritual being. Tayo na mga physical beings, hindi natin na-appreciate yung pagiging Diyos niya. Pero sila, mga kapatid, na alam nila yan kung sino si Jesus. They know, hallelujah, they know who He is. Bakit? The fullness of the Godhead is in Jesus. Kung maghanap ka ng Diyos, tingnan mo si Jesus, makita mo ang kabuuan ng Diyos. Ano sabi ng 2 Corinthians, mga kapatid? Sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. 19 ba yan? 29? 21, sabi ng Bible, to wit, God was in Christ reconciling the world unto Himself. Ang Diyos daw, pagbigyan natin ng Trinitarians, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, na kay Kristo, walang takas. Nandun lahat sa Kanya. Walang labis, walang kulang. Para saan? To reconcile the world to Himself. Alam niyo mga kapatid, yan pa lang mapapaworship ka na sa Panginoon. That is why we are in the truth. Alam niyo, dadati ang time na ma-offend ka, tumalikod ka sa church, you will never forget this truth. May kakilala ko mga kapatid na nalasing siya sa bar. Alam mo kung anong tinuturo niya sa kanya kainuman? Kung paano merong isang Diyos. At ang Diyos na yun ay muling babalik. Kaya lasing na lasing siya, bago siya matulog, umiyak siya, Lord, patawad talaga. Pag dumating ka, hindi talaga ako ligtas, Lord. Bakit? Kahit saan ka pumunta, the moment this truth is revealed in you, you have nowhere to go. Tingnan nyo si Pedro, tumakbo na, tumalikod na. Pero bumalik. Bakit? Na-remind siya ng kanyang word, Lord, saan kami pupunta kung wala kami sa'yo? Because He is the fullness of the Godhead. The Son is begotten in the flesh. Pag sinabi natin Son, yung anak, yung katawan, yung flesh. Ang paniniwala kasi ng Trinitarians, ang Son, existing na sa Genesis pa lang. Ang paniniwala nila, Genesis 1 pa lang, nandun na yung Son. Kausap na ng Diyos. Yan ang kanilang paniniwala. Pero, paano isang eternal na katawan magiging mortal? Hindi po totoo yun. Ito ang totoo, sabi ng Galatians 4:4. Ano sabi ng Bible? And when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Gawa saan? Gawa sa isang katawan na galing sa langit? Hindi. Sabi ng Bible, made of a woman, made under the law. So the Son is not begotten. The Son was made, was created in the womb of Mary. Kung paano man ginawa ng Diyos yan, Diyos lang nakaalam. Tama? Kasi mayroon pang debate kung paano daw nagkaroon ng anak sa tiyan ni Mary. No? By surrogacy or pwede nag-create ang Diyos ng seed yan or whatever. Ako mga kapatid, to be honest, ayoko na munang alamin. No? At ayoko na talagang lubusang intindihin. In the first place, hindi nakadetalye sa Bible. Pero ito lang alam natin, ang Jesus na yan, walang dugo ng tao na marumi. Okay? At ang Jesus na yan, itong sabi lang ng Bible, the Holy Ghost overshadowed Mary. And Mary conceived. Kaya ang talagang tatay ng anak, Holy Ghost. Hindi Father. Kasi ang nagpabuntis kay Mary, Holy Ghost. Okay? So, the Son, the flesh, is not begotten. Hindi siya created during creation. He was created when Mary conceived. Siya mga kapatid ay talagang pinanganak bilang isang tao. Kung ano ang proseso ng panganak, ganun din yun. Yung struggle ng bata na mabuhay sa loob ng womb, ganun din yun. Yung paglaki ng bata, mga kapatid, ganun din yun. That's why the Son has a beginning and it also has an end. Because the Son is flesh, laman, katawan. Hindi po hiwalay na spirit. Kaya pinipilit na naman ng Trinitarians na ihiwalay ang Son as begotten kasi naniniwala sila na sa creation pa lang mahiwalay na spirit ang Son. Na yun yung pinadala sa lupa. Yung parang ganito ba, meron ako ditong gustong iligtas at kailangan may mamatay para maligtas sila. Matay ka nga para sa kanila, nak. Tama ba ako? Ganun yung concept nila na mayroong Diyos Ama, may Diyos Anak, at may Diyos Espiritu. Ang tao ngayon kailangan ng kaligtasan, so kailangan may mamatay. Ang tatay, lakas ng trip. Nak, mag-sacrifice ka muna dun, ha? Kasi kailangan nila maligtas, eh. Total, mahal naman natin sila. Saan ka makakita ng tatay na gano'n? Hindi gagawin ng tatay yun. Gagawin ba ng nanay yun? Hindi gagawin ng nanay yun. Ang magulang, mga kapatid, ilalayo niya sa danger ang anak niya kahit na anong mangyari. Tapos, ang pinapakita nila explanation ng kanilang Godhead, inutusan ng Ama yung anak para mamatay sa tao, pambira. Hindi gagawin ng tao yun, lalo hindi gagawin ng Diyos yun. So, sinong pumunta? Ang Diyos mismo pumunta para sa atin. Yung begotten Son na pinag-uusapan natin is yung flesh.
Kaya sabi ng Bible, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi po yung literal na meron siyang anak na binigay niya para sa atin. Hindi yun. Kundi yung flesh na yun, yung anak na yun, binigay niya para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Now, next, i-discuss ko ito ng tuloy-tuloy kasi pag may tanong kayo, tanong na lang kayo. The Logos is not a separate person. Ito yung pinag-uusapan natin kanina pa. Walang maraming persona ang Diyos. This is the express image of God's person. Okay? Now, ang famous verse kasi, John 1:1. Sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the same is in the beginning with God. Sabi ng verse 2. So, ang kanilang turo ay, nakita mo, hiwalay ang Word, hiwalay ang God. Pero ang Word, God, kaya dalawa. Okay? Now, pagbigyan natin ng Trinitarian na ang Word na God, palitan natin ng Father. At ang Word na Word, palitan natin ng Jesus. Ready? In the beginning was the Word. So in the beginning was Jesus. Okay? And Jesus was with the Father. And Jesus was the Father. Kasi sabi ng Bible ganito, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kaya sabi na, nakita mo, ang Word kasama ang God. So dalawa. Now, kaya sa Word, kasi ang Word sa text na yan is Logos or breath. Kaya siya Word dyan. Ito, pag nagsalita ako, Word ito. Logos ito, hindi nyo nakikita. Galing sa hininga. Huwag nyo lang amuyin pa, baka kayo mamahinga. Okay? Naulitin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Palitan natin. In the beginning was Jesus. Hindi pala Father, oh. And then, Jesus was with the Father. And then, Jesus was. Kaya sablay talaga, alam niyo mga kapatid, pag may makausap kayo Trinitarians dyan, itong gagamitin nila, pagbigyan nyo, palitan nyo ang word. Oo, sablay talaga, hindi talaga sila i-epekto. That is why marami sa kanila, ayaw nilang makipagdebate, ayaw nilang makipagtunggali, pagwanes, kasi mga pilosopo daw tayo. Pero klarong-klaro naman, di ba? Ano sabi ng verse 14, mga kapatid? And the Word was made. Ano sabi ulit kayo na 1 Timothy 3:16? God was manifest in the flesh. Nagets nyo? Sabi ng Timothy, God, a Spirit, was manifest in the flesh. Sabi ng John 1:14, the Word was made flesh. Parallel po yun. That is why you don't need really to interpret the Word because the Word will interpret itself. Sabi ng Bible dyan, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father. Okay, so, ang Logos, hindi po hiwalay na persona sa Diyos. Next, Jesus is the revealed name of God. God is being known, mga kapatid, in many names. Magbigay ng pangalan ng Diyos sa Old Testament. Yahweh, Jehovah, Adonai, Elohim, may mga adjective pa siya, Jehovah Rapha, Jehovah Elroy, Jehovah Nisi, no? Pero walang Jesus doon. Anong sabi ng Isaiah, mga kapatid? In that day, my people will know my name. O, basahin natin yan. 52:6 yan no? Kung kilala ng tao ang Diyos, sa kung ano talaga ang pangalan na gusto niyang bitbit, bakit niya sinabi ito? Ay, nasa Isaiah na tayo. Nagpakilala din siya kay Moses. Nagpakilala din siya kay Abraham. Pero, bakit ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, therefore, my people shall know my name. Future tense. Therefore, they shall know in that day that I am He that doth speak. Behold, it is I. Kasi ang name na bitbit niya sa Old Testament ay name na nagdi-describe sa kung ano siya eh. Kaya sabi niya dito sa verse 5, mga kapatid, and my name continually every day is, serve a name that is the only name in heaven and in earth na luluhuran. He has reserved for Himself a name na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano ang name na binitbit niya, mga kapatid? Jesus. Isaiah 9:6 sabi ng Bible, for unto us a child is born, and to us a son is given. Puro present tense, di ba? Pero hindi pa nangyari. And the government shall be upon His shoulder, and you shall name Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, Everlasting Father, and Prince of Peace. Walang name doon. Walang name doon. Those are all titles. Pero sabi ng Bible, and His name shall be called. Pero hindi name ang sinunod. Ano do ang bitbit ng kanyang pangalan? Ang kanyang pangalan ay may bitbit na titulo as Counselor. Tama? His name shall be called Counselor. And then ano kasunod? Wonderful.
His name shall be called Everlasting Father. His name will be called Prince of Peace. Titles na pag binasa mo ang Jesus, pag pinag-aralan mo kung ano siya, ano ang madidescribe mo pag sinabing Jesus? He is your counselor. He is the source of peace. He is the Father of all. Bit ni Jesus ang titulo na binanggit sa Isaiah 9:6. Ulitin natin na, and His name shall be called. Pero ang sinunod, hindi name. Ano ibig sabihin? Yung pangalan niya, ito yung naka-attach na title dyan. No? Isn't He wonderful? Sabi ng kanta, isn't He wonderful ba? My Lord, wonderful. Napaka-wonderful naman niya talaga eh. Tingnan mo na lang, lumakad sa tubig. Tingnan mo na lang, may madaanan na patay na bubuhay. Isn't He wonderful? He really is a wonderful God. That's why ang Isaiah 9:6, ang nilista dyan, hindi talaga pangalan, kundi yung titles na bitbit ng pangalan na yan, na binasa natin or mababasa natin sa Matthew 1:21, ang sabi ng Bible, and thou shalt call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. Jesus is the revealed name of God in the New Testament. Paano mo nasabi? Siya mismo nagsabi yan. John chapter 5 verse 43, ano sabi niya? I came in my Father's name and you did not receive me. But one will come, referring to the Antichrist, in His own name and Him you shall receive. Sabi niya, pumunta ako dito, bitbit kong pangalan ng Ama, ayaw niyo kong tanggapin. Ibig sabihin, ang Jesus na bitbit niya is really the name of God. Bakit ano ba ang name, ano ba ibig sabihin ng Jesus? Jehovah, salvation. So if in the Old Testament, the Father is Jehovah, in the New Testament, that same Father is our Savior. That's why you call Him Jesus. Now, may mataas pa ba na pangalan maliban sa pangalan na Jesus? Meron pa bang pangalan, mga kapatid, na pwede natin gamitin maliban sa pangalang bitbit ng Panginoon? Wala. Ito na lang ha. Kunyari, ganito, granting. Granting. Hindi yan ang pangalan ng Diyos. Hindi kayo magsiselos ng Diyos. Palagay nyo. Ikaw may-ari, hindi pinangalan sa'yo. Hindi ka kayo magagalit. Diba yung parang, meron kami pinutahan, nilagyan namin ng kontrata. Hindi siya ang chairman, so hindi siya nilagay ko sa kontrata. Nilagay ko siya as witness. Hindi ka chairman eh. Ang kausap ko, chairman eh. So ako may-ari, pipirma ako. Ang pipirma sa kabila, chairman. Tama. Nung nakita niya kontrata, sabi niyo, ba't hindi ako sa ba't sa witness ako? Sisip-isip ko, hindi ko chairman, hindi ko chairman, magbuhan na, huwag mo ilagay ang pangalan mo dyan, magagalit yung chairman. Now think about this. If Jesus is not the name of God, and we pray in that name, ang kaso natin, blasphemy. We proclaim healing in that name, ang kaso talaga natin, blasphemy, mga kapatid, ay dihamak na galit ng Diyos ang matatanggap natin. We worship that name eh. Pero ang Bible mismo nagsabi, wala nang ibang pangalan mula sa langit, hanggang sa lupa, hanggang sa ilalim ng lupa, hanggang sa tubig, naluluhuran. Bakit pumayag ang Diyos Ama? Selo sa sarili mo. Kasi siya yun. Oh God, help us. That is why water baptism should be done in Jesus' name. Sino nagligtas sa atin? Si Jesus. So naturalmente, ang maghuhugas ng ating kasalanan, Jesus. Kaya, kayong nanonood online na ayaw magpabaptize in Jesus' name, at galit na galit kayo sa mga nagbabaptize in Jesus' name, maghunos dili kayo. Sabi ng Bible, whatsoever you do, in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus. So you pray in His name, you cast the demon in His name, you seek healing in His name, you ask provision in His name. Pero pag baptism, not in His name. Oh, di ba? May sablay. May mali, mga kapatid. We must be baptized in Jesus' name. Famous verse yan. Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi ng Bible, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang sabi ng Bible dyan, be baptized in the name of Jesus Christ. Everyone ang sabi. Everyone. Pwede bang sa everyone may exempted? O everyone except you, ganun? O everyone except them, ganun? Wala, di ba? Damay-damay yan. Alam nyo, ito realidad, hindi ko maintindihan bakit maraming Trinitarians ang ayaw talaga magpabaptize in Jesus' name. Second to the last statement, ito natin pinag-uusapan, that is why we should be baptized in Jesus' name. Alam nyo, the more ako nagbabasa
no, nag-share araw-araw, the more kong na-appreciate itong baptism na ito sa aking buhay, ang dami niya palang bit-bit, ang dami niyang attachment sa buhay natin. Na pag binaptize ka in Jesus' name, hindi lang natanggal kasalanan mo. Naging bahagi ka ng pamilya ni Kristo, naging suot-suot mo ang dugo ni Kristo, naging bit-bit mo ang kapatawaran ni Kristo, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo, may takot sa iyo ang demonyo. Hindi lang mga kapatid, basta yung natanggal ang kasalanan mo, kaya when you were baptized in Jesus' name, ang dami niyang bit the benefit. Kaya tayo that we that are baptized in Jesus' name, we are called the people of God. So because we are being called the people of God, anong sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14? If my people, makiklaim mo ngayon ang promise in the Old Testament because of the name that we have been baptized in the New Testament. Bakit? Because the name of Jesus is the name of God. No, nung binaptize ka, anong ginamit ang pangalan? In Jesus' name, you are being called out in the name of God. Anong sabi ng Bible? If my people which are called by my name. So you can claim a lot of promises in the Old Testament because you are being baptized in Jesus' name. Ay, naku mga kapatid, nasa conclusion tayo, diretso tayo. Nasabi dyan, there is only one divine being in heaven. Sa langit, mga kapatid, walang tatlong trono. Hindi ko alam kung paano i-explain ng Trinitarians ito, pero naniniwala sila sa langit, tatlo ang nandoon. Nandoon yung Diyos Ama, nandoon yung Diyos Anak, nandoon din yung Espiritu Santo. So, parang paano kaya yun? Sabi kasi ng Revelation chapter 4 verse 2, and I saw a throne in heaven, and one sat on a throne. So may isang trono sa langit, at isang nakakaupo. Sabi ng Revelation chapter 20, if I'm not mistaken, the throne of God and of the Lamb. Isang trono ng Lamb, isang trono ng Diyos. So kung merong isang trono, isang nakaupo sa trono, palagay nyo, sino sa tatlong nakaupo? Round Robin? May tawagan siya kunyari, Ret, ano sas? Sabi ni Father, ako naman daw. Ganon. Tapos after millennium, oy, Father, ikaw naman dito, ako naman dyan, medyo matanda ka na. Ganon. Round robin sila doon sa upo sa trono. Pero no understanding natin as one God believers, mga kapatid, pagdating sa langit, there will be one divine being sitting on the throne. And we know who He is. He is the Lamb of God. He is the Jesus. Kaya pag binasa mo pababa ito mga kapatid, sabi ng Bible dyan, yung mga elders ng church ay nagtanggal ng kanilang korona at nilapag sa harap ng trono ng Lamb at ng Diyos. Nilapag nila lahat yun. Why? Because they were there to worship that one divine being, that one God. And we know who He is tonight. They were there to worship that one Jesus, that one Lord. Kasi isa lang po yung nandoon. Pag binasa natin ang Revelation, manliliit tayo, Sister Jobel, sa worship nila doon. Kasi tayo napakatahimik natin, napakatimid natin. Mahihiya tayo sa worship nila sa Revelation. Ang worship nila mga kapatid, ay grabe para daw, anong tawag dyan? Yung kulog. Parang isang kulog. Parang kung i-describe ko sa aking sariling description mga kapatid, ang worship ng mga tao na niligtas sa langit ay parang yapak ng maraming kabayo. Ay hindi mo maintindihan kung anong klaseng ingay nandun. And they were shouting and they were praising that God in heaven, mga kapatid. They were singing hallelujah. They were lifting up and they were shouting that highest word, hallelujah, in heaven. Because they finally know who He is. Kaya tayo ang worship natin. It is a glimpse of what will be in heaven. Today is Thursday. Marami sa atin na hindi conditioned ng worship mode. Pero baka pwede nating baguhin ngayong gabi. Why? Let us take a closer look at heaven tonight. And let us bring ourselves closer to what we shall be tonight. When the Bible says, and you will see Him face to face. Pero alam niyo, para sa akin, I don't need to see Him face to face na eh. Just to be in heaven. At nandun ka sa malayo at makita mo ang trono ng Diyos kumikinang. Because ang description ng Revelation, walang ilaw sa langit, walang sun sa langit, walang moon sa langit. Because God will be His throne. At yung light niya, yun yung magliliwanag sa buong mundo. That's why nandun lang tayo sa langit, nakatingin ka sa malayo, you are looking at the light. Unapproachable, ang mararamdaman mo panigurado ay wala iba kundi worship at pasasalamat. Hallelujah sa mo, kaya saya lalaba. Hallelujah, saya kaya. Why do we worship that one God tonight?